We are here at Pedro B. Panaligan National High School. Today we are conducting an interview about a world-class teacher. Tara! Hi, I'm Jane T. Arcayos. I'm Elise A. Mendoza. I'm Irish Catherine B. Polo. I'm Leandro Pieces Car. I'm Catherine A. Enduna. I'm Catherine De Guzman. We are from City College of Calapan from BSN Science Department. And now we are introducing to you our chosen teacher, Mr. Richard B. Amores. Can you tell us about yourself or story of your life, including the important people in your life? My life ng haba niya, ano. Yeah. Sa tunay, hindi talaga ako mag-teacher eh. Pagpapari talaga na bukasyon dati. Pero dito pa rin ako tinulak sa pagtuturo. Buhay pagtuturo naman, ako ay nanggaling ng private school. Nagturo na from kinder to grade 10. Tapos, before pa ako na-item, so na-item ako, ang item ko ay sa ALS, yung Alternative Learning System, So, ibang klase ng pagtuturo meron doon. Tapos, mas kinailangan ako ng DepEd, ng division sa formal school, kaya nilipat nila ako ng secondary. Yun, ang mga naging naman, kumbaga ay, tawag natin dito, naging inspirasyon. Nung una, mga kaperayaan, tapos sumunod yung mga kabataan. And then, itong huli, kasama na siyempre yung pamilya ko. So, sila na yung nagiging lakas ko bilang isang guro. Sir, who has been the biggest influence on your life or career? Ang talaga nung una ay si Father Nielo Cantilado. So malaki yung influence niya talaga sa akin bilang isang tao. And sa pagtuturo naman, naging idol ko siyempre yung mga learning teachers na tinatay school. Yung mga pumapasok na walang dalang props. Kumbaga chalk and counting notes. Yun yung mga naging idol ko na school. So sila yung mga naka-influence sa akin, kaya siguro yung pagtuturo ko ay ganito na rin. Does it make a difference if teaching is regarded as a profession at a vocation and a mission? Ang teaching talaga malawak yan. Pag nagtuto ko lang sa pagiging professional, parang sa akin wala yung puso mo dun eh. Kaya mas kasi sa akin bilang isang guro, nag-act ka as professional, pero dapat may puso ka pa rin. Kaya yung sabi natin yung vocation at saka yung tawag natin ito yung service doon sa ating sa pagtuturo natin sa madlang people, kumbaga, ay dapat nandun pa rin yung puso mo. Kabiyak ng pagiging professional. Professional means long period of preparation, continuing professional development, strive for excellence, committed to moral, ethical, and religious values, dedicated to public service. Of the 5 qualities of a professional, which to you is the most important and why? Sa tunay na buhay, mahirap yung paghiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalayin. Yan, mahirap siyang paghiwa-hiwalayin kasi hindi buo yung pagiging professional mo pagka hindi sila kontento. Pero kung ako talaga yung papipiliin, mas mahalaga sa akin yung pagiging guro na naandun yung ethics mo, naandun yung moral mo, At syempre, kumbaga, huwag mo kalimutan na tao ka rin. Hindi ka magaling na magaling, kundi isa kang tao, na marunong magturo at kayang bukayin yung puso ng mga learners mo. Hindi lang guro. What are the some challenges you face as a teacher, and how do you overcome them? Yan, sabi nga, yung pagiging guro, kaakibat na dyan ang daming challenges. Number 1 yan ay behavior ng mga bata. So, imagine mo, halimbawa, meron kang 60 na eskwela, so lahat yun iba't iba ng behavior. Lahat yun, pakikisamahan mo. Ikaw yung mag-a-adjust sa kanila. Kasi hindi, kumbaga, mas madali para sa'yo mag-adjust kaysa sila yung mag-adjust para sa'yo. Yan, so, challenge sa guro, 1:2, halimbawa, 16, so yung ratio, yung pag-a-adjust na gagawin mo, Tapos, isa pang challenge ay yung kalagayan ng mga eskwela natin. Hindi naman lahat may kakayanan, So, yung iba na nangangailangan talaga
bilang isang guro, ramdam mo yun, kahit paano, bubunot ka rin talaga at bubunot para dun sa, halimbawa, mag-provide ka man lang ng gamit niya, ng ganito, provide mo man lang isa niyang tanghalian or merienda, isa pa yon. Tapos, challenge pa, pag ang bata mo ay palagi na, halimbawa, nawawala, siyempre, kailangan bisitahin sa kanila yon at alamin kung bakit siya hindi pumapasok. So, ang isang pang challenge sa pagiging guro, kasi ang pagtuturo, ang magiging teacher pala, hindi lang nakatutok sa pagtuturo. Marami din tayong mga nakaatang nagawain, na minsan nagiging conflict na siya. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, papatawag ka ng region, papatawag ka ng division, pero kasabay, kailangan mo pa rin magturo, so hindi mo alam kung paano mo hahatiin yung katawan mo. Pero bilang isang guro nga, kailangan gumawa ka talaga ng paraan. Yun yung mga challenges bilang isang guro. How do you evaluate students' learning and practice development? Okay, so sa pag-evaluate ng mga students natin, so una natin dyan, kaya nga tayo mayroong class record yun. Nandun nakalagay yung kanilang mga written, yung exams nila, yung quizzes nila. At doon sa akin, hindi okay yung written quiz lang, yung mga ganun. Kasi bias tayo doon sa mga bata na magagaling sa performance. Kaya nga yung class record natin, meron pa rin siyang column for performance. So para maging, kumbaga maging pantay yung pag-assess natin sa mga bata. Sa individual naman na pag-assess, titingnan mo talaga kung paano sila natututo. Tsaka malalaman mo doon, some part sila ng lesson na hirapan. So yun yung bata na bibigyan mo ng atensyon. Kung kailangan puntahan mo pa sa bahay, kailangan mo pa rin gawin yun. Tapos, dyan makikita mo yung mga bata na yung iba't ibang paraan nila ng pagkatuto. So sa akin, pag-assess ko sa bata, hindi siya natututo kapag hindi niya ginagawa yung halimbawa yung pagtaas ng paa. So sa akin, sa klase ko, okay lang nakataas yung paa niya. Hanggat natututo siya. Okay lang kumain siya, okay lang naka-music siya pag nagsasagot siya or nagagawa siya ng activity, okay lang yun. Para maibigay niya talaga yung tunay na skills niya, yung tunay na learning niya. So yun yung paraan ko ng pag-assess sa bata. Tapos syempre kasama rin yung behavior. So ina-assess ko din yung behavior ng bawat bata kasi baka minsan ang problema pala ay ayaw nila ng activity. So tinatanong ko, bakit mababa ka dito? Pwede nila sabihin, sir, hindi ko gusto po yung activity. Ay, anong gusto mo activity? Mag-suggest siya, sa kanya mismo manggagaling. And then, saka mo pagawa. So yung assessment ko doon, nanggaling mismo sa kakayahan niya. Para maging fair tayo doon sa bawat learners. What do you prefer? To be a competent teacher or to be a committed teacher, and why? Yan, lagi sa amin tinatanong yan. Ikaw ba'y competent o committed? Maraming teachers talagang competent sila. Pero naalis ko yung sarili ko dun sa pagiging competent. Mas gusto ko yung committed. Kasi sa committed, anumang mangyari, anuman, committed ka sa mission mo bilang teacher. Kasi sa akin, pag committed ka, kailangan mo maging competent. Kasi pagka competent ka lang at hindi ka rin committed, sayang lang yung galing mo. Kaya sa akin, mas mahalaga yung committed ka talaga. Kasi pag committed ka, kailangan mo maging competent. Kailangan mong maging talaga mahusay na guro para maging, kasi committed ka nga sa pagtuturo. So lahat ng bagay gagawin mo para sa mga learners natin. Kaya nga sabi natin, para sa bata, para sa bayan. So yun, mas okay sa akin yung pagiging committed. Before we end this video, sasamahan po kami ni Sir sumayaw. Hello, madlang people, mabuhay! World class teacher! World class teacher! We would like to thank Sir Richard Amores for giving us time and for sharing his knowledge in answering our question about professional teaching. Thank you, sir. Welcome. Anytime. Anywhere. Thank you po, sir, for giving us time.